welcome back sa ating channel na It's a Sharp. So may papakita ko sa inyong kakaibang nangyayari dito sa aking Helianthora minor. Ayan, ayan, so kung napapansin nyo to, dito may mahabang flower stalk mula dito. Tapos ang ganyan ang haba na. So ang tawag dyan ay Paul's BB Curry. So ayan ay isang flower stalk na kung saan imbis na flower yung tumubo ay plantlet na. So ito pag nag-ugat pwede nyo nang i-transplant sa medium. Pero kung hinahayaan ko lang siya na humaba ng humaba hanggang just to observe, no, kung hanggang saan ang kaya niyang humaba, no, kasi wala rin namang epekto dito sa halaman ko. Actually mas lalong lumalaki pa nga. Ayan. So kung mapapansin nyo, ganda. Ba to? Flower na ba to? Or picture pa rin? Kasi dito picture yun. Ayan o. Picture yan. Tapos dumas picture ulit. Tapos yan may mga ganyan. Tapos BB pa rin ba yan? So ito yung ibang minor ko. Apps. Ayan. Diba nabili na yung isa dyan. Kaya nabawasan na sila. Tapos ito pa yung ibang mga Helianthora natin. Ito laki na. Tapos ito yung nutan. Saan mga ano ito? Silyata ba ito? Silyata nga. Ito yung silyata. Ito naman yung minor pilosa. Ayun ay ito dalawa pa rin yung picture. Ayan, ito galing sa Paul's BB Curry rin yan eh. Ayan, kala ko madidedo na. Itong isa mo kung pabigay na to, pero ayos lang. Ayun talaga, napakainit kasi ngayon eh. Tapos may mga time na hindi rin ako nakapagdilig kasi ito ganda oh. Tibay na ito. Ganda. Ayan. So ayan yung mga Helianthora natin ngayon. Yeah. Grabe ang init kasi nung nakaraan, kaya sabi ko hirap mag-alaga ng ngayon, carnivorous plant. So naisip ko, sabi ko mag-alaga na lang muna ako ng bees kasi yung init, take advantage natin. Ang bees mahilig yan sa mainit na climate. Kasi pag hindi maulan, ang bees laging nagpo-forage or nagkongolek ng nectar. So imbis na sabi nga 'di ba, if life give you lemon, make a lemonade. And dahil nga sobrang init, ayan, nag-alaga na lang muna tayo ng bees. Ayan, ang bees hindi kailangan pakainin, hindi kailangan painumin, sila bahalang mag-collect ng mga needs nila sa environment. Kailangan mo lang bigyan sila ng maayos na growing condition. Hindi ako expert, pero para sa akin kayang-kaya niyo siyang alagaan, hindi siya mahirap. So ayan, bukod sa Helianthora, ito yung update naman natin sa ibang mga plants natin. Yung mga ganda lalo. Inisip ko ibenta na itong pero wag na, sayang rin. Pagsisihan natin yung pagbebenta ng mga collector collector plants natin. Ito regalo sa akin, hindi ko pwedeng ibenta ito. Ayan. So, nagpipicture naman siya kahit na El Nino. Yung iba medyo hirap mag-picture ngayon, siguro kailangan kong i-replant, pero wag mo na ngayon dahil mainit. So pag medyo umulan-ulan na, ayan, replant tayo ng replant naman. So ayun lang muna yung update ko dito sa Paul's BB Curry natin. Ayan, medyo
okay naman siya. Ang maganda kasi sa Helianthera, wala siyang dormancy. So ito yung carnivorous plant na walang dormancy. So biruin nyo, ang daming namatay na BFT pero Helianthera buhay pa. So ayun yung katindi ang Helianthera. Kada nung iba mahirap alagaan, pero simple lang naman ang pag-aalaga ko dyan. Dilig lang lagi. Ayan, mist. Ayan, dinidiligan ko rin naman ng mga BFT, kaya lang sobrang init talaga. Hindi natin masisirin yung mga halaman na to dahil galing to sa ibang bansa na sanay rin sa medyo yung drop ng temperature sa gabi. Ayan, so hindi natin makuha sa dilig lang ng dilig. Kailangan kung mainit, kailangan nyo rin lagyan ng shade. Kung wala kayong shade, ilagay nyo doon sa ilalim ng puno, or kung may trees kayo, doon nyo ilagay yung mga plants ninyo. At ayan, magdilig kayo ng mga maayos water source, and itanim nyo sa sphagnum moss and perlite. Tapos yung sphagnum moss and perlite nyo, make sure na properly wash yan. Ayan. So yun lang muna. At ito po ibang update natin. Ibang mga sign juice natin. Tignan nyo kung gaano kaganda yan. So yun lang muna. God bless and bye bye.